Una, mga taga-Korinto, Kabanata 8. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapwat, kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya na may marami mga Diyos at marami mga Panginoon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhasa'y mahina ay nangahahawa. Datapwat, ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama, kung tayo di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti, kung tayo magsikain. Datapwat, magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan, ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Sapagat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga titibay ang kanyang budhi, kung siya ay mahina, upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Sapagat sa pamamagitan ng inyong kaalaman ay napapahamak ang mahina, ang kapatid na dahil sa kanya ay namatay si Kristo, at sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid, at sa pagkakasugat ng kanyang budhi kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya, kung ang pagkain ay makapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamang kati, upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Una, mga taga-Korinto, Kabanata 9. Hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kung sa iba hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon, sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala ba kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Wala ba kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon, at ni Cephas? O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa? Sinong kawal ang magpakailanpaman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao? O di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat, sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa, at ang gumigiik ay sa pag-asa magkakabahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga naming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayon may, hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tiniis ang lahat ng mga bagay, upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo
at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay sa mga kabahagi ng dambana? Gayun din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay, kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Sapagkat sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay meron akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ano nga kaya ang aking gantimpala? Na pagka ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay ang Ebanghelyo ay maging walang bayad, upang wag kong gamitin lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Sapagkat bagaman ako ay malaya na sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat, upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-arin tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahina, ako'y nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbon lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon, upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo ng ganitong paraan, na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok, na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil.